Ang pagtataas ng budget ng House of Representatives para sa supplies and materials expenses ng 635.23 million pesos para sa 2024 ay isang malaking issue lalo na kung ikukumpara sa kabuuang budget ng ibang ahensya ng gobyerno, gaya ng OVP. Narito ang ilang posibleng pananaw o katanungan ukol sa justification ng ganitong kalaking pagtaas. Komposisyon ng expenses, ayon sa nakasaad sa COA Audit Report ng 2022, ang budget para sa supplies and materials expenses ay sumasaklaw sa mga gastusin tulad ng office supplies, drugs and medicines, fuel, at semi-expendable equipment. Mahalagang suriin kung tumaas ba talaga ang mga gastusin ito at kung may mga bagong kinakailangang bilihin o i-maintain na kagamitan, lalo na't semi-expendable ang ilan. Halimbawa, may bagong makina ba o furniture na kailangang bilhin? Mayroon bang expansion ng operations? Paghahambing sa ibang ahensya, kapansin-pansin nga na ang approved budget para sa supplies and materials expenses ng House of Representatives na 939.87 million pesos ay mas mataas pa sa buong budget ng OVP para sa 2025 na 733 million pesos lamang. Isang klaseng expense lamang ito para sa House of Representatives, samantalang ang OVP ay kailangang gumastos para sa kabuuang operasyon nito gamit ang mas maliit na pondo. Hindi napapailalim sa pagsusuri, isang malaking isyu ang kawalan ng transparency sa mismong budget ng House of Representatives. Sa kabila ng kanilang kapangyarihang busisiin ang budget ng ibang ahensya ng gobyerno, tila walang gaanong public scrutiny sa kanilang sariling budget. Wala ring public budget deliberation at interpolation para linawin kung bakit ganito kalaki ang inaprubahang budget para sa isang klase ng expense. Kung ang ibang ahensya ay kailangang sumailalim sa masusing pagsusuri, dapat din itong ipatupad sa mga mambabatas at kanilang opisina. Mga pangunahing tanong, bakit higit na tumaas ang budget para sa supplies ngayong 2024 na kumpara sa nakaraang taon? Anong partikular na dahilan o proyekto ang nagpataw ng ganitong kalaking gastusin? Bakit walang masusing public deliberation o scrutiny pagdating sa kanilang budget? Hypocrisy sa transparency. Ang mga mambabatas ay palaging binibigyang diin ang transparency at accountability pagdating sa paggastos ng pondo ng bayan, ngunit sa kaso ng sarili nilang pondo, tila hindi nakikita ang mga prinsipyo ng transparency at accountability. Ito'y isang malaking katanungan ng hustisya sa mga nagbabayad ng buwis at sa mga ahensyang patuloy na pinagpapaliwanag at pinipilit magtipid. Sa kabuuan, makatarungan lamang na hingi ng mas malinaw na paliwanag mula sa House of Representatives kung bakit kailangan ng ganitong kalaking budget para sa supplies and materials expenses. Kaya sa mga gustong kumandidato dyan I strongly advise pasukin niyo po ang House of the Representatives. Daming salapi nagkalat dyan, bulsa lang ng bulsa, wala namang babusisi sa inyo. No public budget presentation, no public budget deliberation, no public budget interpolation, no questions, no scrutinization, no discussion of COA audit issues, no transparency, no accountability. Who will scrutinize the scrutinizers? Edi wow! Thanks for diving into the world of curiosity with us here at Curiosity Vaults. If today's video sparked your imagination, or left you wanting to learn more, be sure to hit that like button and subscribe for even more fascinating discoveries. Unlock the mysteries of the world with us in every episode. And remember, stay curious, because there's always something new to discover.